basahin natin yung awit 125 verses 1 to 5. Awit 25, awit 125, 1 to 5. Ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay gaya ng bundok ng Sion na hindi makikilos kundi nananatili sa buong panahon. Kung paanong ang mga bundok ay nakapalibot sa Jerusalem, gayon ang Panginoon ay nakapalibot sa kanyang bayan, mula sa panahong ito at magpakailanman, sapagkat ang sentro ng kasamaan ay hindi mananatili sa lupaing inibukol sa mga matuwid, upang hindi unat ng mga matuwid ang kanilang mga kamay sa paggawa ng masama. Gawan mo ng mabuti ang mabubuti, O Panginoon, at ang matutuwid sa kanilang mga puso. Ngunit ang mga lumilihis sa kanilang masasamang lakad ay itataboy ng Panginoon kasama ng mga magagawa ng kasamaan. Dumating nawa ang kapayapaan sa Israel. Manalangin tayo. Dalangin natin ang biyaya, kahabagan at kaawaan ng Diyos Ama at ng ating Panginoong Kristo kasama ng pagkilos ng Espiritu Santo ay sumaating nawang lahat. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Awitin natin yung Psalter 137. Psalter 137. Awitin natin yung stanza 1, 2, 5 and 6. 1, 2, and 5 and 6 ng Psalter 137. Speaks and goes the earth from sea.
restore hunger to me. Bring out to God the gift of thanks and pay thy vows to God Most High. Holy upon my holy name, in His ransom distress is high. Deliverance I will send to the empress thou shalt give to me. Sumako naman tayo sa pagbasa ng mga kautusan ng Panginoon na nakayag sa Exodo 20, talatang 1 hanggang 17. Binigkas ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, "Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto mula sa bahay ng pagkaalipin. Unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas o na nasa lupa sa ibaba o na nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o pag-iinkuran man sila. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibukuin na aking pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na saninlahi ng mga napupuot sa akin. Ngunit pinagpapakitaan ko ng wagas na pag-ibig ang libo-libo kong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos." Pangatlong utos, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi pawawalang sala ng Panginoon ang sino mang gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Pang-apat, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan ito banal. 6 na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoong mong Diyos. Sa araw nito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain. Ikaw, ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan. Sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon at nagpahinga sa ikapitong araw. Kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay humaba sa lupaing ipinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. Pang-10, huwag mong iimbuti ng bahay ng iyong kapwa, huwag mong iimbuti ng asawa ng iyong kapwa, o ang kanyang aliping lalaki, o ang kanyang aliping babae, o ang kanyang baka, o ang kanyang asno, o anumang bagay ng iyong kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama namin na nasa langit, sinasamba po namin ang iyong pangalan. Ang iyong kapanalan ay hindi nagbabago at ito ang nag-aakay sa amin sa daan din ng kabanalan ng buhay. Sa mga oras na ito, amin dinadalangin sa iyo ang aming pagsasama sa amin. Sabay ng ibang pamilya ngayon sa aming iglesia na gumagawa rin ng family worship. Ikaw po ay malugod at masiyahan na kami ay pagpalain ng iyong mga salita na kailangan namin bilang pagkain sa aming mga kaluluwa. Kami pong lahat ay inyong pagkaisahin habang sumasamba at nagpapasalamat sa isang linggong natapos. Sa inyo po nagmula ang lahat ng aming kailangan, mula sa pagkain, sa gamot, sa mga bayarin, at maging sa aming ihahandog na salapi ngayon para sa iglesia. Masiyahan ka po
natanggapin ang mga ito na aming pagpapasalamat sa inyong kabutihan. Sa lumalaganap ngayon na sakit dahil sa COVID-19, ipinagkakatiwala po namin ang mga pangyayaring ito sa inyong mga kamay na makapangyarihan sa lahat. Kaya pa kami na nananalig na kayo po ay palaging sumusubaybay at mangangalaga sa aming pamilya laban sa karamdaman ito. Gayunman, huwag po ang aming kalooban ang siyang masunod, kundi maghari ang inyong kalooban sa amin. Dahil nalalaman namin na ang inyong kalooban lamang ang matuwid at palaging totoong mabuti para sa amin. Kasama sa aming itinataas din ang aming mga pamilya na ngayon ay walang ibang na inaasahan kundi ikaw. Kayo po, Panginoon, ang magbigay ng aming pangailangan sa mga darating pang mga araw. Na kami ay matuto na magtiwala lamang sa iyo at hindi sa aming mga sariling abilidad at kalakasan. Patawarin kami sa aming mga kasalanan, sa aming mga paglabag sa inyong kautusan at kabiguan na ibigin ka ng ayon sa inyong kagustuhan. Inilalapit namin sa inyo ang kapatawaran ito sa pamamagitan ni Jesucristo na namatay para sa aming mga kasalanan. Pangunahan at pamahalaan kami ng inyong mga salita na aming pakikinggan ngayon. Magturo ka po sa amin ng mga katotohanan na nais mong aming matutunan. Kayo po ang maglayo sa amin sa lahat ng masama. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Awitin natin yung Psalter 409. Psalter 409. Yung unang apat na stanza. Hallelujah, Hallelujah, in His temple God be praised, in the high and mighty places be the sounding anthem praise. Hallelujah, praise Jehovah for His mighty acts of faith. Excellent His mighty greatness, fitting praises can proclaim. Hallelujah, praise Jehovah with the trumpet's joyful sound. Praise with harp and praise with fire. Let His glorious praise abound. Hallelujah, praise Jehovah with the flute His praises sing. Praise Him with the clanging cymbals. Let them read His praises ring. Natako naman tayo sa pagbasa ng sermon na ibinigay sa atin ng mga elder. Sermon ni Pastor John Flores. Basahin muna natin yung teksto, Lucas 24:36 hanggang 46. Lucas 24:36
36 hanggang 46. Pero tutuloy na natin hanggang 49. Samantalang kanilang pinag-uusapan ng mga bagay na ito, si Jesus ay tumayo sa gitna nila at sinabi sa kanila, "Sumainyo ang kapayapaan." Subalit sila ay kinilabutan at natakot at inakala nila na nakakita sila ng isang espiritu o isang multo. Sinabi niya sa kanila, bakit kayo'y natatakot at bakit may pag-aalinlangan sa inyong puso? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at mga paa, sapagkat ako nga ito. Ipuin ninyo ako at tingnan, sapagkat ang isang espiritu ay walang laman at walang buto, kagaya ng inyong nakikita na nasa akin. Pagkasabi niya nito ay pinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Samantalang nasa kanilang kagalakan ay hindi pa sila naniniwala at nagtataka. Sinabi niya sa kanila, meron ba kayo ritong anumang makakain? At kanilang binigyan siya ng isang pirasong inihaw na isda. Kanyang kinuha iyon at kumain sa harapan nila. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinasabi ko sa inyo. Noong ako'y kasama pa ninyo, na kailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin, sa kautusan ni Moises, sa mga propeta at sa mga awit. At binuksan niya ang kanilang ang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganyan na nasusulat na kailangan magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw. At ipangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem. Kayo'y mga saksi ng mga bagay na ito. At tingnan ninyo, ipapadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama. Subalit manatili kayo sa lungsod hanggang sa mabihisang kayo ng kapangyarihang galing sa itaas. Ang tema na pag-aaralan natin ngayon ay pakikiisa sa ating nagbangon na tagapagligtas o resurrected Savior union o pakikiisa. Isang araw na naman na nagdaan, ang araw na kung saan ang ating tagapagligtas ay nagbangon mula sa libingan. Para sa mga alagad, ito ay kapwa kakaiba at katakataka na sa isang sandali, sila ay nailagay sa pagdududa at sa sumunod naman ay isang kahanga-hanga kagalakan. Ating mababasa sa Mateo na ito ay nagsimula na may matinding paglindol. At matapos ito, ang Diyos ay nagpadala ng isang anghel mula sa langit upang igulong ang bato mula sa libingan ng ating Panginoon. Hindi upang hadlangan makalabas ang Panginoon dahil siya ay nagbangon na, kundi upang itampok ang bantad na katotohanan na siya ay wala na rito. Nang magpakita ang anghel, ang sundalong Romano na inatasan ni Poncio Pilato na magbantay sa libingan ay nagkakukumahog na nataranta pabalik sa Jerusalem. At ang anghel ay naupo upang maghintay sa pagdating ng mga kababaihan na puno ng kalungkutan na paparating sa libingan ng madaling araw na iyon. Pagkatapos kanya ipinangaral ang ebanghelyo, ipinangaral ng anghel. Siya ay wala dito. Siya ay nagbangon gaya ng sinabi niya. Halika, tingnan ninyo kung saan ang Panginoon ay nahiga. Bakit ninyo hinahanap ang buhay sa piling ng mga patay? Yun yung ebanghelyo na pinangaral ng anghel na nakaupo sa libingan o sa bato. Ang mga alagad ay magkakasama sa itaas ng gusali sa buong linggo matapos ang kamatayan ni Jesus sa araw ng Biyernes. Sila ay napupuno ng kalungkutan at hanggang sa araw ng pagkabuhay na muli, sinasabi sa atin ng kwento ng Ebanghelyo na sila ay nakatanggap ng balita na ang Panginoon ay nabuhay na muli, na ang libingan ay tunay ngang walang laman.
Si Maria Magdalena ang una nagsampulat sa kanila ng balitang ito. Kanyang iniisip na ang mga kaaway ng Panginoon ang nagnakaw sa kanyang katawan sa libingan at itinago ang katawan nito sa kanila. Dalawa sa mga alagad na sina Pedro at Juan, nang marinig ang salitang ito, agad tumakbo sa libingan upang makita ng kanilang mga sarili. At sa buong araw may dumating na balita na ang tagapagligtas ay nagpakita. Ang Panginoon ay nagpakita una kay Maria Magdalena na nagbalik mula sa libingan sa kanyang kalungkutan na nakikilala niya sa pagbanggit ng kanyang pangalan, Maria. At pagkatapos kanyang binalaan siya na huwag mo akong hawakan. Ito ay dahil hindi pa ako nakaparoroon sa dapat, subalit kailangan akong umakyat sa inyong ama at sa aking ama. Ang Panginoon ay nagpakita sa pangkat ng mga kababaihan na nagbalik sa libingan. At nang makita nila si Jesus, sila ay lumuhod sa kanyang paanan at sinamba siya. At sinabi ng Panginoon sa kanila, sabihin mo sa aking mga alagad, kapatid, at kay Pedro na ako ay nagbangon na. Ating matututuhan mula sa Ebanghelyo ni Lucas, kabanatang 34, na sa araw ng pagkabuhay ng muli ang Panginoon ay nagpakita ng sarinlan kay Simon Pedro, ang alagad na nagkaila sa kanyang Panginoon. Hindi sinabi sa atin ang detalye ng kanilang pribadong pag-usap at pagpupulong. Dahil ito ang kanyang minamahal na si Pedro at ito ay napaka-pribado. Pagkatapos, sa araw na iyon, may dalawang manlalakbay mula sa Emmaus na marahil ay sina Cleopas at Lucas na nagugulumihanan sa mga bagay na nangyari sa linggo ito. At ang Panginoon na nagtatago sa kanilang mga mata ay nagpakita sa kanila sa daan ng Emmaus at lumakad sa nakasama nila. At nang sila ay dumating sa kanilang bahay, ipinaliwanag ng Panginoon ng banal na kasulatan at kumain kasama nila. At nang hatiin niya ang tinapay ay kanyang ipinahayag ang kanyang sarili sa kanila at sila ay tumugod. Hindi baga nag-aalab ang ating puso sa loob natin habang tayo'y kinakausap niya sa daan, samantalang binubuksan niya sa atin ang mga kasulatan? Pagkatapos sa araw ng pagkabuhay, ating mababasa sa Lucas 24, sa huling bahagi ng Lucas 24, na ang ating tagapagligtas ay nagpakita sa nagkakatipong iglesia, sa kanyang mga alagad na nagkakatipon ng sama-sama sa itaas ng silid. Ang dalawang manlalakbay sa Emmaus ay sinundan ng kanilang mga hakbang 7 milya, nagmamadaling bumalik sa Jerusalem, at natagpuan ng 7 mga alagad na magkakasama. Silang mga mananampalataya sa Panginoon. 11 sa mga alagad, pero ang eksaktong laman ay 10. Lamang ay 10 dahil si Thomas ay wala sa oras na iyon. Si Thomas ay nangangalaga ng kanyang kalungkutan at dalamhati. Kaya narito ang pangkat ng 20 hanggang 30 malalapit na kaibigan ng Panginoon. At sa pangkat na ito, sa nagkatipong iglesia sa gabi ng pagkabuhay, ang ating Panginoon ay nagpakita upang buksan ang kanilang mga puso sa ebanghelyo ng pagkabuhay. Tayo rin ay nagkakatipon sa araw ng pagkabuhay. Tuwing Sabat ay araw ng pagkabuhay. Tuwing Sabat ay araw ng Panginoon. Kaya ginawang linggo yung araw ng Panginoon dahil linggo na buhay ang ating Panginoon sa Kristo sa unang araw ng Sabado. Tayo ay nagkakatipon kasama ang ating tagapagligtas dahil siya ay tunay narito. Si Jesucristo ay kasama ngayon sa pagkakatipon ng kanyang iglesia. Walang sino man ang kailangang magbukas ng pintuan para sa kanya dahil siya ay narito sa kanyang espiritu. Kanya sinabi sa atin, ako ay kasama ninyo palagi. Sasabihin mo, gusto ko makita siya sa aking mga mata. Nais ko siyang mahawakan. Subalit nais kong ipunto sa iyo
Sa ating pagbabasa ng kahangahangang pagkabuhay sa kasulatan, na hindi ang pisikal na presensya ng Panginoon ang nagpahikayat sa Ebanghelyo ng pagkabuhay. Bagkus sa talatang 45 ng Lucas 24, na magkagayoy binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang mapag-unawan nila ang mga kasulatan. Sabi, binuksan muna ni Kristo ang kanilang mga kaisipan upang yung kasulatan ay kanilang makita o maunawaan. Sinasabi sa atin na hindi yung physical na presensya ng Panginoon yung nagpahikayat sa kanila sa Ebanghelyo, kundi yung pagbubukas ng isip. Sa ganitong paraan, nagbangon si Jesus upang makilala natin siya. Ginawa niyang ipakilala ang sarili sa pamagitan ng kaloob na pananampalataya na itinanim sa ating puso sa pamagitan ng Espiritu Santo. At pagkatapos ay sa pamagitan ng Espiritu Santo na siyang nagbukas ng ating kaunawaan, regeneration. Ang makaisang kasama ang iyong tagapagligtas na si Jesus ngayon at palaging ito ang inyong pangangailangan. Ito ang sagot sa bawat kabigatang nakalagay sa inyong puso sa pamagitan ng Diyos. Kung wala kang paibisa sa Kanya, ikaw ay walang kapanatagan. Kung isinasa pamuhay mo ang iyong buhay na malayo mula sa nagbangon tagapagligtas, ang panawagan ay magsisi o mapahamak. Ang nagbangon tagapagligtas sa pamagitan ng kanyang buhay na salita, sa pamagitan ng kanyang espiritu, ay nagpapakilala sa kanyang sarili sa atin upang magkaroon tayo ng pakikiisang kasama ng Panginoon na buhay. Nais kong naroon ako sa panahon ng Panginoon ay nagpakita sa kanyang iglesia sa itaas ng silid. Ang silid na ito ay may bulong-bulungang tungkol kay Jesus. Ang emosyon ay mataas mula sa takot na tungo sa pagkagulat at kagalakan. Lahat sila ay nag-uusap tungkol kay Jesus at sa pangyayari sa araw na iyon. Ang pagkabuhay na muli, nang biglang dumating ang mga manlalakbay mula Emmaus, ay kumatok sa pintuan na naghahandang ibalita sa kanila ang kagilaginalas na pagpapakita ni Jesus sa kanila. Dahil sila ay binati ng ganitong mga salita, ang Panginoon ay nagbangon ng tunay at nagpakita kay Simon. Mailalarawan mo ang silid na ito sa iyong isipan. May magsasabi, ang lindol kaninang umaga ay hindi nagkataon lang. Ang sasabihin naman ng iba, ano ibig sabihin sa sinabi ng sundalo sa krus? Tunay na ito ang anak ng Diyos. Ang iba naman ay magsasabi, si Juan, ikaw at si Pedro ay tumakbo sa libingan at nakita ang tela sa libingan na hindi nagalaw, subalit ang panyo ay nakatiklop sa sarili niya. Sasabihin naman ng kababaihan, gayon, sabihin mo sa amin uli, ano ang ginawa sa inyo ng anghel? Sinabi ninyo na lumukod kayo sa paanan niya? At pagkatapos sasabihin nila kay Maria Magdalena, sinabi ninyo na sinabi niya na siya ay aakyat sa Ama at ating Ama? Sa mga manlalakbay naman sa Emmaus, sinasabi ninyo na sa amin na kanyang hinati ang tinapay at sa pagkahati ng tinapay, siya ay biglang naglaho mula sa inyong dalawa? Ang nagpapabigkis sa kanila sa silid na ito ay kanilang pagmamahal kay Jesus na itinatanim sa kanilang mga puso ng Diyos at nag-aalab na pagnanasa upang maunawaan kung ano ang ibig sabihin na siya na kanilang tagapagligtas, ang Mesiyas, ang Kristo, ay nagbangon mula sa kamatayan. Ating pansinin ito. Ating pansinin lang na ang Panginoong Kristo sa kapangyarihan ng kanyang salita at espiritu ay dumating upang tipunin ng iglesia sa pag-ibig na tungkol sa kanya. Hayaan mong basahin ko sa iyo ang mga komento ng dakilang reformador na si John Calvin patungkol sa Lucas 24. Kanyang sinabi na ang mga salitang ito, ang Panginoon ay hindi dumarating sa mga hindi interesado.
Hindi siya nagpapakita sa mga spiritual na sandbags, kundi siya ay dumarating sa mga humahanga sa kanya. Yun yung komentaryo ni John Calvin sa Luke 24. At lahat ng kanilang pinag-uusapan at sa lahat ng kanilang pagtataka sa araw ng pagkabuhay at sa lahat ng kanilang mga katanungan, napakaliwanag na may umuhubog sa mga alagad na pangkaraniwan sa isang likas na tugon sa pagkabuhay. Wala tayong kaibahan sa kanila. Kanilang inisip na ang Panginoon ay nagbangon sa paraang siya ay nagbalik sa buhay. Tulad kay Lazaro na kanilang nakitang nagbangon matapos ang 4 na araw mula sa kamatayan. Hindi nila ito lubos maisip. Bakit siya naglaho? Bakit hindi na lang siya nanatili sa atin? Na naginip ba tayo nang makita natin siya? Siya ba ay nagbangon? At habang pinag-uusapan nila si Jesus, ating mababasa na si Jesus ay nagpakita. At samantalang kanilang pinag-uusapan ng mga bagay na ito, Lucas 24:36, tumayo sa gitna nila at sa kanila ay nagsabi, kapayapa ay sumainyo. Siya ay nagpakita. Ito ang magandang punto. Ngayon iyan ang hindi natin magagawa. Hinayaan niya na ang kanyang presensya ay makilala. Bigla siyang naroon na. Sasabihin mo, paano siya nakapasok sa silid na iyon samantalang nakasara iyon? Mga anak, nagulat ba si Jesus na makita niya ang 2 manlalakbay ng Emmaus na nagbalik sa silid? Hindi. Ito ang pagkabuhay. Ang kanyang katawan, kanyang pagkatao, ang lupang katawan ay nagbangon na sa makalangit na buhay. Siya ba yung glorified body na yun? Nakikita niyo. Glorified Savior. Huwag ka mag-isip tungkol sa physics. Isipin mo ang kahangahangang tagumpay ni Yesu Cristo. Iniwala ang mga alagad na siya ay isang multo. Sila ay kinalabutan at nangahing takutan. Sila ay nagulat at inakalang siya ay espiritu. Isang walang katawan na espiritu. At ang Panginoon, ating mababasa ay nagalit sa kanila. Kanyang sinabi sa kanila sa talatang 38, bakit nangyayari ang pagtatalo sa inyong puso? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at aking mga paa. Ako rin nga. Ipuhin ninyo ako at tignan. Sapagkat ang isang espiritu ay walang laman at mga buto, at gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Pinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at kanyang mga paa. Ito nga si Jesus. Ngayon, ating mabasa sa talatang 41, at samantalang hindi pa sila nagsisisampalataya dahil sa galak. Hindi pa rin sila sumasampalataya. Hindi dahil sa pangmutya, kundi para sa kagalakan. Sila ay nagalak na may pananabik. Ito nga si Jesus. Pero paano? At kanyang tinanong sila para sa pagkain sa talatang 41. Meron baga kayo ditong anumang makain? At binigyan nila siya ng isang putol na isdang inihaw, at kanilang inabot yaon at kumain sa harap nila. At sila ay tumayo sa harap niya habang siya ay nang ngumunguya ng isda at sumisip-sip ng pulot at idinudura ang balat nito. Mga katanungan, si Jesus ay nagbangon sa walang kamatayang buhay, katawan. Nagbangon sa makalangit, hindi nabubulok na katawan ng pisikal na pangangatawan. Siya ay nagbangon. Ang kanyang katawan ngayon ay nagtamo ng walang hanggang buhay. Wala na siya sa ilalim ng kamatayan. Walang kamatayan sa kanyang katawan. Siya ay nagbago. Siya ay nagpanumbalik lakas. Siya ay nakatayo sa harapan ng Diyos na may ganap na pangangatawan. Kanyang tinamo ang buhay na walang hanggan sa kanyang katawan. Kanyang sinira ang pintuan ng kamatayan. Kanyang winasak ang kapangyarihan ng kasalanan. Kanyang winasak pati ang kamatayan.
Kanyang ginawa ang lahat ng kailangan upang dalhin tayo ng mga makasalanan sa pangangatawan at kaluluwa sa mismong puso ng Diyos upang magkaroon tayo ng glorified body at glorified soul. Winasak niya yung pintuan ng kamatayan, winasak niya mismo yung kamatayan. Nagkaroon siya ng walang hanggang katawang buhay. Katawang buhay. Nababatid mo ba ang katotohanan ng pananampalataya? Ako ang nagbubuhay at ako'y namatay. At narito, ako'y nabubuhay magpakailanman. Wika niya sa Apokalipsis 1. Ako ang pagkabuhay na muli at ang buhay. Wika niya sa Juan 11. Siya ay nagbangon, at sino mang nagbangon kasama niya ay mabubuhay kailanman. Sa isang salita, ito ang tagumpay sa unang Korinto 15. Salamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Jesucristo ang nagbangong ito na tagapagligtas. Lahat ng kabilang sa Kanya ngayon ay may tagumpay. Tiyak na tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Ito kung bakit ang Kanyang unang salita sa iglesyang nagkakatipon at palaging nagbibigay pansin sa unang salita ni Jesus ay napakahalaga. Kapayapaan ang sumainyo sa aking iglesia. Ito ang nagpapala ng Kanyang nagpapala ng Kanyang pagkabuhay na muli sa araw ng linggo. Kapayapaan. Kapayapaan sa Diyos, kapayapaan sa aking kaluluwa, kapayapaan sa buhay nito, maluwalhating kapayapaan. Ang Ebanghelyo ng kapayapaan. Napansin mo ang unang bagay na sinabi ng ministro ng Ebanghelyo sa pagkakatipong iglesia sa araw ng linggo? Napansin mo ba ito? Kanya itinataas ang mga kamay niya at sinasabi, biyaya, kaawaan at kapayapaan ng Diyos ay sumainyo mula sa Diyos. Ating kunin ng salitang kapayapaan at sabihin ito ay pangkaraniwang pagbati ng Hudyo, Shalom, magandang umaga. Hindi. Nang sabihin ni Jesus ang salitang kapayapaan, ito ang araw ng pagkabuhay na siyang linggo. Ito ay si Jesus, ang Panginoon, na siyang dumating sa kanyang iglesia, kapayapaan sa makasalanan. Yaman nga na mga inaaring ganap sa pananampalataya, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo, sabi sa mga taga-Roma 5:1. Ang nagbangong tagapagligtas ay nagsasabi sa iyo, makasalanang nabibigatan, anak ng Diyos na puno ng kahihiyan, na hindi makatingin sa langit na nagtatanong ngayon, paano may mag-ibibigay ang Diyos sa akin? Binabati kanya ngayong araw na ito ng kanyang pagkabuhay na may pananalitang kapayapaan ang sumainyo. Ang nagbangong tagapagligtas ay nagsasalita sa iyo na napapagod sa mga alon ng pagsubok. Ikaw na napapagod sa mga alon ng pagsubok at pagkabahala na ibinibigay sa iyo ng makalangit na Ama sa iyong buhay. Sabihin, sa kanyang providensya, pinagkakalooban niya tayo ng mga pagsubok, nilalagay niya tayo sa mga bagay na may hirap. Ito ang wika ng Panginoon sa atin. Ibibigay tayo ng kapayapaan. Itinatanong mo ngayon ang tanong na, paano makakabuti sa akin ang gawang ito? Yung pagkabuhay na muli ng ating Panginoon sa Kristo. Paano ba? Anong saysay nito sa akin? Ikaw ay nababahala. Nag-aakala ka tungkol sa inyong mga anak at mga apo. Iniisip mo na ang lahat ng ito ay laban sa iyo dahil sa mga pagsubok. Tatanong ka ngayon, anong mabuting pakinabang ng pagkabuhay na muli, at lalo tigit anong mabuting pakinabang ng providensya ng Panginoon na nilalagay tayo sa mga pagsubok. Kasi nakapagbibigay ito ng pagkabahala sa atin, inisip natin ang pamilya natin. Ngayon, sasabihin mo, subalit kung ipinapadala ito ng Panginoon sa akin, hindi ko makakaya ito. Panginoon,
huwag mong gawin ito sa akin. Ayoko na mangyari ang kalooban ng Diyos ang masunod. Ang nagbangong tagapagligtas ay nakatayo sa harapan mo ngayon at sinasabi, kapayapaan. Kapayapaan ang ibig sabihin ng ating relasyon sa Diyos, sa buhay at tanging Diyos ay sigurado. Ibig niya sabihin na ang kabanalan ng Diyos at kaawaan, ang kanyang katarungan at pag-ibig ay nagkasundo sa krus ni Yesu Cristo. Ibig niya sabihin, dahil namatay ako at ngayon ay nagbangon na, hindi mo kailangan pang matakot upang makita ang Diyos ng mukhaan, kundi sa mata ng Diyos ay may biyaya. Ang kapayapaang ito ay kapayapaan ng Sabat o linggo ng kapayapaan. Ito ay kapayapaan na ipinamamahagi lalo na sa Sabat tuwing linggo, ang araw na siya ay nagbangon, ang araw na siya ay dumating upang tipunin ng iglesia, ang araw na kung saan kanya sinabi, ang gawain ay tapos na, ginawa ko ng lahat. Ang linggo ang araw na sinasara mo ang iyong tindahan, pinaparada mo marahil ang iyong mga truck, isinasantabi mo ang iyong mga libro, itinitigil mo ang mga kaaliwan na nagpapalayo ng iyong oras at ikaw ay dumarating at nakikita sa bayan ng Diyos at iyong narinig si Jesus na nagsasabi, kapayapaan ang sumainyo. Si Yesu Cristo ay hindi nakalimot kahit minsan sa araw ng Sabat. Isang linggo sa loob ng 2,000 taon. Subalit, tuwing Sabat, siya ay naghahanap ng mga nagmamahal sa Kanya na nagkakatipon dahil sa Kanyang pangalan. At siya ay pumapasok sa kanilang kalagitnaan. Dahil palagi siyang naroroon at Kanyang sinasabi, sumainyo, kapayapaan. Nagbangon si Jesus, ang Panginoon at nagtagumpay na nagtamo ng isang lubos na kaligtasan. Sa araw ng Sabat ay nagbubuhos ng pagpapala sa kaluluwa at naghahatid ng lahat ng pakinabang ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli na malinis at dalisay sa puso ng kanyang mga anak. Si Tomas, isa sa 11, ay wala doon sa unang araw ng pagkabuhay. At si Thomas ay naglaan ng panahon ng walang kapayapaan. Kanyang kinaladkad ang sarili sa buong linggo. Subalit ang mga alagad na nagkakatipon sa araw ng Panginoon at ang Panginoon ay nagpakita sa kanila na may kapayapaan. Masasabi nila kay Thomas, nakita namin ang Panginoon. Ang lahat ay maayos na, tagumpay. Tingnan mo, ang lahat ay paligtasan. Ito kung bakit tayo nagtutungo sa iglesia. 2 ulit kapag linggo. Ito kung bakit tayo ay nagkakatipon sa buong mundo. Dahil sa salita na nagbangon si Jesus ay nagbibigay ng kapayapaan. Tayo ay binibigyan ng pakikisama kay Jesus na may ganap na kapayapaan ngayon na katulad sa tinatanggap ng mga alagad sa unang araw ng pagkabuhay. Ating tinanggap ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa kasulatan. Ang ating mabasa sa mga talatang 44 hanggang 46 ng Lucas 24 at sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinasabi ko sa inyo nang ako'y suma sa inyo pa na kinakailangan matupad ang lahat ng mga bagay na nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit. Na magkagayoy binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan. At sinabi niya sa kanila, ganyan ang pagkasulat na kinakailangan maghirap ang Kristo at magbangon muli sa mga patay sa ikatlong araw. Ibig sabihin, yung buong Old Testament, patungkol yun sa paghihirap at kamatayan ni Kristo. Ibig sabihin, Christocentric ang buong kasulatan. Ito naman talaga yung sinasabi ni Kristo na ang mga kautusan at ang mga propeta at mga awit, ibig sabihin, Old Testament yung katulad. Kapag sinasabi yung the law and the prophet, Old Testament yun. Sabi niya patungkol yung lahat sa Kanya. Hindi dahil sa mga
ang mga alagad ng gabing iyon ay magagawang hawakan siya, hindi dahil nagatid siya ng tagumpay sa pagkabuhay ng kanilang mga kaluluwa. Hindi dahil magagawa nilang pagmasdan siya na kumakain at umuunya at lumulunok na dahilan kaya may pagkaunawa na dumating sa puso nila. Si Jesus, naririnig ito ng maayos. Magagawa ni Jesus at makakalakad si Jesus sa mundo muli. Makikita natin siya, makikita mo siya sa kahangahang mga bagay. Subalit ang katotohanan ng pisikal na pagtanaw at katotohanan siya ay magpapakita sa mundo ay hindi makakapagbigay ng kapayapaan. Sa kabaligtaran, ito ay maghahatid ng wala ang biyaya ng Diyos ay pagkatakot, malaking pagkatakot. Ibig sabihin yung physical na appearance si Kristo maging sa araw na darating kung saan magpapakita ang Panginoon ay hindi ito maghahatid ng kapayapaan. Kasi kung wala ang biyaya ng Panginoon, makapaghahatid ito ng pagkatakot. Hindi ang mismong katawan niya o presensya ang may kapangyarihan na maghahatid sa atin ng pagsampalataya. Hindi ang aking pangangaral, hindi ito ayon sa tao. Ito ay walang iba kundi ang nabubuhay na si Jesus ay dapat magbukas ang puso mo. Ang nagbangong Panginoon ay dapat taglayin ng iyong puso ng Ebanghelyo. Siya na minsang humati sa dagat na pula ay dapat ding magbukas ng iyong puso at ibuhos ito sa banal na kasulatan. Dapat siya ang magligtas sa iyo. Dapat kanyang turuan. Dapat kanyang bigyan ng kapanatagan kasama ng banal na kasulatan, lahat ng mga bagay na nakasulat sa kasulatan patungkol sa kanya. At si Jesus, ang nagbangong si Jesus ngayon sa pamagitan ng banal na kasulatan at sa pamagitan ng Ebanghelyo ay magpapakita sa kanyang mga anak. Nakikita ko siya, ito rin ba? Panginoon, mananagumpay, walang hanggang anak, hari, pinakamakapangyarihan sa lahat ng panahon. Lahat ay lumuhod at sumamba sa Kanya. At naririnig ko siya, ikaw rin ba? Kanyang sinasabi ang kapayapaan, anak, ang iyong mga kasalanan ay pinatawad na. Anak, ang bagong buhay ay naibigay na. Natatakot na anak ng Diyos, ang pag-asa ng kaluwalhatian ay nasa inyo na. Ang nagbangong si Jesus ay magpapakita kasama ang kanyang nagkatipong iglesia sa pamagitan ng kanyang salita at sa pamagitan ng kanyang spirito. Ating nakikita siya sa mga kasulatan, ibig sabihin. Ating naririnig siya sa pangangaral. At sinasabi niya, dahil ako ay nabubuhay, kayo ay mabubuhay din. Amen. Ngayon, dadako ulit tayo sa pagbibigay ng ating mga offering para sa General Fund, Benevolence Fund, and Special Collection. Ipunin muna natin yung hanggang sa pagbukas yung mga bangko. Awitin natin ngayon yung Psalter 204 bilang panghuling awit. Psalter 204. Psalter 204. God, our only good. Uwitin natin yung apat na stanza ng 204.
till I for glory in glory send. In earth or heaven above, who is there that I know? On where did be my heart may faint with fears, but God my strength appears, and will to endlessness my portion be. Oh, it is good that I may still to God your name, as of before. The Lord Jehovah bless, my refuge and my rest shall be in praise of His forever. Manalangin tayo sa Panginoon. Panalangin natin ang pagpalaing kaluwa ng Panginoon at ingatan ka, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Lingap naman ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen.